Ano po ang kaibahan ng King James sa Biblia kaysa ibang Bibliang salin sa Tagalog din po? Alam nyo, ang King James, ang isang kauna-unahang salin sa Ingles na pinilit na maisalin ng word for word. Letra for letra. Transliteration and translation na word for word. Ngayon, yung ibang mga salin na ngayon sa Tagalog, lalo na yung mga bago ngayon, mga paraphrase na yon, hindi na word for word. Pinaayos nila na sa kaisipan nung nagtatranslate, inilalapat nila sa Tagalog, hindi word for word. Ngayon, itong King James, kung mababasa mo, no, yung King James rendition, meron kang mababasa mga italics, mga hindi letrang patayo, kundi pahilis. Ibig sabihin, pag wala silang mailapat na katumbas na letra at word sa Tagalog, nilalagay nila in italics. Kaya mahahalata mo na yung King James Version, talagang letra, word for word ang pagkakasalin. In case na hindi pwedeng isalin word for word, ginagawa nila in italics. Ayun. Kaya maganda ang King James Version. Kaya lang nagkaroon pa ng revision yan. Meron pang isang mas maganda, yung Revised Standard Version, which is a revision of the King James Version. Ngayon, para wag kang mag-alinlangan, ano, kung may makikita ka mang maling pagkakasali, better refer to the Hebrews and to the Greek translation. Kasi ito galing sa Greek eh. Kung may mali rito, di punta ka sa Greek. Maintindihan ko kaya yung Greek. Pagka hindi mo maintindihan, sumangguni ka sa mga nakakaintindi ng Greek. Kagaya sa ating samahan, yung aking pamangkin, nagmamaster ng Greek and Hebrew, siyang sinasangguni namin dahil hindi rin ako marunong ng Greek at Hebrew. Pero nakakaintindi ako ng paunti-unti dahil meron akong dictionary of the Greek and Hebrew language of the Bible. Medyo mahal lang bago mo mabili. Siyempre, talagang kailangan yon sa pag-aaral mo ng katotohanan, considering the fact that the persons who wrote the Bible are not Tagalog. They are neither English or German. Sila yung mga Hebrews at saka mga Greek-speaking people. Yung tinatawag na Koine Greek ang ginamit nila. Kaya if you want to avail of the yung talagang real sense of the Bible, punta ka sa Greek. Pag hindi ka pa satisfied, punta ka sa Hebrew. Pwede. Salamat po. Huwag tayong papagi sa Iglesia ni Cristo. Ang pinupuntahan yung iba't ibang saling Tagalog. Lalong palayo ng palayo yun. Kung meron kang duda sa isang salin, pumunta ka sa pinanggalingan. Di ba? Di ba, duda ka sa nanay mo o sa tatay mo. Tanungin mo yung lolo mo at saka lola mo. Huwag mo tatanungin yung apo nila. Walang mala yun. Yung na-receive nung apo, salin-sabi na lang yun. Pero yung lola mo at saka yung lolo mo, yun ang eyewitness, talagang anak ka. Siyempre, paatras ang paghanap ng ugat. Walang naghanap ng ugat pumunta sa dulo ng puno. Siyempre, sa ilalim ka magagaling. Ganun ang Biblia.